Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng Abante News Online tungkol sa resolusyon na inaprubahan sa Kamara na i-open na daw sa publiko ang budget deliberation. Bakit ngayon pa? Too late, the hero? Ito, the House has approved a resolution that would allow third-party observers such as civil society groups to witness the national budget deliberations in its session to Tuesday, August 5. Okay? Yan, bubuksan na. Budget deliberation ng Kamara, bubuksan na sa publiko. Basahin natin ang article. Bakit ngayon pa? Inaprubahan na ng Kamara ang isang resolusyon na magpapahintulot sa mga third-party observers gaya ng civil society groups na saksihan ang mga deliberasyon sa pambansang budget sa sesyon nitong Martes, August 5 kahapon. Layon ng hakbang na ito na gawing mas bukas at transparent. Nako! After 3 years, ngayon nyo lang ito gawin dahil nabulilyaso kayo sa pagsingit-singit ninyo. Yung isiningit for this year is 410 billion pesos. Siningit. Wala na dahil may small committee sila eh. Nasaan na yung 410 billion na isiningit? Napunta sa mga flood control projects, inanod na ng baha. Okay. Gawing mas bukas at transparent na proseso ang pagbuo ng pambansang budget, particular na sa mga bicameral conference committee hearings. Sa ilalim ng House Resolution number 94 na inakda ni Speaker Martin Romualdez at ng Tingog Party List, sila pa ang nagmayakda. Palakpak naman dyan. Saludo tayo kay Speaker Martin Romualdez. Salamat naman after 3 years. Wala nang singit-singit ba? Na-checkmate na kung sa chess pa. Wala nang. No choice eh. Maaring ma-accredit ang mga lehitimong people's organization bilang non-voting observers sa pagdinig ng Committee on Appropriations. Ayon kay Appropriations Chair Representative Michaela Swansing, panahon na para baguhin ang lumang sistema. Wow naman! Kung hindi pa nagalit ang Pangulo, sabi niya, wala na sila talagang choice eh. Kasi sukdulan na rin ang Pangulo. Bumulusok yung rating niya dahil dito, natalo ang mga kandidato niya dahil dito, kaya tumapang ng Pangulo. In fairness, gumaganda na ang ng Pangulo, tumatapang na, I will veto, i-veto ko ang budget 2026. Kahit mag-recycle, re-enacted budget na tayo, I don't mind. Basta maggawin with those pronouncements, wala na silang magagawa. Salamat at tumapang ng ating Pangulong Marcos Jr. Sana noon pa. Bakit? Nasayang po ang 3 years. Mga singit-singit sa budget. Panahon na para baguhin ang lumang sistema. Bukod sa pagbubukas ng BICAM meetings, isinusulong din niya ang pagbuwag ng tinatawag na small committee at ang mas malawak na partisipasyon ng publiko sa usaping budget. These are good start. Sana tuloy-tuloy na ito. Kaya lang, nasayang na yung 23, 24, 25. Ang dami nilang isiningit. Bumalik. Buti na lang at maagapan. Nauna nang sinabi ni Romualdez na layunin ng resolusyon na tiyaking maririnig ang taong bayan sa budget deliberation upang mas epektibong matugunan ang kanilang pangangailangan. Matagal nang isinagawa
matagal nang isinasagawa ng sarado sa publiko ang BICAM meetings kung saan media lamang ang pinapayagang dumalo sa panimulang bahagi. BICAM meeting kunuhay, mamaya, pagkatapos, small committee na ang gumagalaw, pagkatapos may blank items, mamaya hindi nila may paliwanag kung sino ang nag-fill up sa mga blank items. Sayang hindi natuloy yung oral arguments. Parang wala na tayong asahan. Itong 2025, ano na lang na, lesson learned o wala na. Kasi Agosto na ngayon. 80-90% na-release na sa budget. Tapos, sa dami ng kasong na isasampa sa Korte Suprema, parang wala nang pag-asa na magkaroon pa ng oral arguments. Ang ganda na sana ng ano ba yung April 1, 2, and 3 na sana noon eh. May oral arguments na. Pinapa-attend na si Madam Chair Stella Kimbo. Mamaya na postpone. Hanggang ngayon wala na. Anyway, to me, this is a very good development. Kaya lang dapat ba nating pasalamatan si Speaker Martin Romualdez? I don't know sa inyo. Ako, wala. Kasi kung hindi nagreklamo, kung walang nagsampa ng kaso sa 2025 national budget, ilan nagsampa? Marami. 2, 3 ata. Isa lang yung grupo ni na Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez. May 2 pa. Kung hindi sinampahan ng kaso, kung hindi umalma ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA na ibebeto niya ang 2026 national budget at handa siyang babalik sa reenacted budget, pag hindi nangyari yon, wala, tuloy-tuloy pa rin. Kaya to me, hindi ako magpasalamat. Kung inaakala nila na ang taong bayan pupurihin sila sa ginagawang ganito, too late the hero. Kasi how many billions of pesos ang naisingit-singit sa 3 taon na budgeting na small committee lang. May hamon pa si Congressman Toby Chanco. Maganda daw na walain yung small committee, yung mga nagsisingit. Kaya lang, ilabas lahat. Yan, ito. Lalo akong magpapasalamat, sa saludo na ako kung ilabas nila ang mga amendments na ginawa nila itong 2025. Agree ako doon kay Congressman Chanco. Sasaludo ako, magpapasalamat. Ilabas nila. Kasi sabi na, lukuhan lang ito. Sabi ni Congressman Toby Chanco, lukuhan lang. I-abolish nyo. Hindi nyo naman ilabas yung amendments sa worst budget in history. So, yun ang aabangan natin kung ilabas ba nila o hindi. Kung hindi, wala lang. Napilitan lang sila na i-open dahil wala na silang magagawa. Na checkmate na sila ng Pangulo at ang taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro o muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350.
So maayong buntag da kol. Mayong buntag. Sige. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oh, So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. salamat.